Wala kang karapatan dito, Talin. Hampas lupa ka lang na binigyan ko ng bubong. Ang malupit na sigaw ni Tiberio habang walang awang itinatapon ang mga damit ng asawa sa labas ng kanilang pinapangarap na mansyon. Sa loob, nakangising nakakapit ang kabit niyang si Trisel sa braso nito. 8 taong sakripisyo, pinalitan ng isang iglap na pagtataksil at panduduro. Paano babangon ang isang pusong nadurog mula sa sarili nitong tahanan? Ang baduy naman ng kobre kamang ito, babe. Tsaka, hanggang kailan ba ako magtatago dito? Sabi mo, pamalit mo lang ang babaeng iyon habang wala ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa makapal na pintuan ng master bedroom, dala ang tinig ng isang babaeng pamilyar at matalim. Sumunod ang boses na 8 taon ng nagpapatibok sa puso ni Talindra. Kunting tiis na lang, Trisel. Ginagamit ko lang naman siya para matapos ang mansyon na ito ng walang binabayarang arkitekto at designer. Ikaw naman talaga ang reyna ko, alam mo yan. Nakatayo si Talin sa labas ng silid. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay isang inukit na kahoy na orasan. Ang regalo niya para sa kanilang ika-8 anibersaryo. Ilang buwan niyang pinagpuyatan ang bawat detalye nito. Hinulman ang kanyang mga daliring may kalyo na mula sa pagliha at pagpinta para lamang mabigyan ng perpektong alaala ang asawang pinakamamahal. Ngunit sa isang iglap, ang oras para sa kanilang dalawa ay tila huminto sa kalagitnaan ng isang malupit na bangungot. Isang matinding paninikip ng dibdib ang pumigil sa kanyang paghinga. Walang luhang pumatak noong una, tanging ang pamamanhid na tila yelong gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang lalamunan. Hinigpitan niya ang hawak sa kahoy na orasan hanggang sa bumaon ang matutulis na gilid nito sa kanyang palad. Mas pinili niyang saktan ang sariling laman kaysa pakinggan ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang pasilyo ng ikalawang palapag na siya mismo ang nagdisenyo ng may buong pagmamahal ay biglang naging isang malamig at dayuhang lugar na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya nakuhang harapin ang mga tao sa likod ng pinto. Sa halip, umatras siya. Pilit na inihahakbang ang mga paang tila naging tingga. Habang bumababa siya sa malapad na hagdanan, panibagong patalim ang nag-aabang sa kanya sa sala. Oo, mare, nakakasawa na ang amoy kahoy at alikabok ng manugang kong yun. Wala namang class. Sa wakas, makakakuha na rin ng ka-level na asawa si Tiberio, isang babaeng nababagay sa alta sosyedad. Ang mapangyam na tinig na yon ay nagmula kay Doña Severina, ang kanyang biyenan, na prenteng nakaupo sa sofa ababang may kausap sa telepono. Ang bawat salita ay tulad ng asidong ibinuhos sa sariwang sugat ni Talin. 8 taon siyang nagpakumbaba. 8 taon niyang nilunok ang lahat ng pang-iinsulto sa kanyang simpleng pinagmulan, nagsilbing anino upang maparating si Tiberio sa tugatog ng tagumpay. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon, ang kanyang lakas, at ang kanyang dangal upang buuin ang pamilyang ito. Ngunit sa paningin nila, siya ay isa lamang alipin na madaling itapon kapag natapos na ang trabaho. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Mainit, tahimik, at puno ng matinding pighati. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan upang makatakas sa impyernong iyon, dumaan siya sa isang console table kung saan nakapatong ang kanilang wedding picture. Kahit na nadudurog ang kanyang puso, ang kanyang matagal nang nakasanayang pagmamahal at pag-aalaga bilang isang asawa ay pansamantalang nanaig. Gamit ang kanyang panginginig na hinlalaki, pinunasan niya ang manipis na alikabok na nakapatong sa salamin ng litrato. Isang napakasakit na kabalintunaan na kaya niyang linisin ang larawan ng kanilang kasal. Ngunit wala siyang kapangyarihang linisin ang dumi ng pagtataksil na nangyayari sa itaas. Sa kanyang paglingon, napansin niya ang isang folder ng mga legal na dokumento sa ibabaw ng mesa malapit sa inuupuan ni Doña Severina. Nakita ng kanyang mga mata ang sariling pangalan na nakadiin sa isang papel na may nakatatak na pulang marka. Isang katanungan ang mabilis na gumuhit
Sa kanyang naguguluhang isipan, nagtatanong kung anong huling patibong ang inihanda ng mga taong ito upang tuluyan siyang ubusin. Bago pa man siya makagawa ng hakbang palapit sa dokumento, bumukas ang mabigat na pintuan ng kwarto sa itaas. Nakatayo roon si Tiberio. Kinakabit ang mga butones ng kanyang mamahaling polo. Tumingin ito sa ibaba at nagtama ang kanilang mga paningin. Walang gulat sa mga mata ng lalaki. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi o awa nang makita nito ang basang-basang mukha ng asawang nagbigay sa kanya ng lahat. Sa halip, rumehistro sa mukha nito ang matinding pagkainis at kalamian. Mabuti at nandito ka na, ang walang emosyong wika ni Tiberio habang nakatingin mula sa itaas ng hagdan. Mag-usap tayo. Bumagsak ang makapal na bungkos ng papel sa ibabaw ng glass table na mismong si Talin ang pumili mula sa isang antigong tindahan. Tinitigan niya ang dokumentong yon, ang mga letrang nakalimbag na tila mga laso na gumagapang sa kanyang paningin. Isa itong deed of assignment. Sa ibaba nito ay naroon ang kanyang sariling lagda. Isang pirma na nakuha ni Tiberio nung mga panahong nakaratay siya sa ospital. Nanghihina at nagmamakaawa para sa kaunting kalinga matapos siyang makuna ng kanilang sana ay panganay na anak. Sinabi ng asawa niya noon na para iyon sa pagpapatuloy ng negosyo nila upang hindi sila bumagsak. Ngunit ngayon, ginagamit iyon upang alisan siya ng anumang karapatan sa sarili niyang tahanan. Umupo si Doña Severina sa tapat niya. May mapanghusgang kislap sa mga mata ng matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang kanyang kawalang halaga habang mahigpit ang hawak sa mamahaling pamaypay. Huwag kang mag-inarte dyan, Talin. Binigyan ka namin ng magandang buhay. Dapat nga ay tumanaw ka ng utang na loob sa amin dahil nakatikim ka ng ganitong karangyaan. Wala kang dinala sa pamilyang ito, kundi ang pagiging hamak na taga-disenyo. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na tapos na ang papel mo sa buhay ng anak ko. Habang pilit na pinoproseso ni Talin ang malupit na katotohanan ito, isang figura ang dahan-dahang bumaba mula sa hagdan. Si Tricel. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay suot ang kanyang paboritong emerald green na silk robe. Ang damit na binili ni Talin bilang pabuya sa sarili, ngunit bihira niyang gamitin dahil sa panghihinayang. Ibinagay pa ni Tricel ang paghakbang nito sa mapang-akit na pag-ikot ng bewang. Huminto ito sa tabi ni Tiberio at ipinatong ang makinis nitong braso sa balikat ng lalaki. Umiwang ang mga labi ng kabit upang magpakawala ng isang nakakainsultong ngiti. Sorry talaga, Talin. Hindi ko naman sinadyang agawin siya. Pero alam mo na, hindi maturuan ng puso. Saka, mas kailangan ako ng asawa mo. Kailangan niya ng babaeng marunong mag-alaga ng negosyo at imahe, hindi lang ng bahay. Nanginig ang mga labi ni Talin. Ang galit ay nagsimulang mag-apoy mula sa kailaliman ng kanyang sikmura. Umaakyat upang sunugin ang natitirang hibla ng kanyang pagtitimpi. Tiningnan niya si Tiberio, ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong kaluluwa. Ako ang nagpuyat para maitayo ang bawat haligi ng mansyong ito, Tiberio. Ibinuhos ko ang lahat ng ipon ko. Kinuskus ko ang sarili kong mga kamay para maging perpekto ang bahay na inakala kong para sa ating pamilya. At ngayon, itatapon mo ako ng ganito lang? Ngunit sa halip na makaramdam ng konsensya, tiningnan lamang siya ng lalaki nang may matinding pandidiri. Walang emosyong hinawakan ni Tiberio ang braso ni Talin. Ang pagkakahawak na noon ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay kasing lamig ng kamatayan. Kinaladkad siya nito patungo sa malalaking pintuan na siya mismo ang nag-ukit gamit ang sariling mga kamay. Nanlaban siya. Pilit na kumakawala mula sa mahigpit na pagkakadiin ng mga daliri ng asawa sa kanyang balat. Ngunit sadyang mas malakas ito. Walang pag-alinlangang itinulak siya ni Tiberio palabas. Nadapa si Talin sa malamig na semento ng balkonahe. Kasabay ng pag-alis ng kanyang balanse,
ay ang walang awang pagbagsak ng malakas na ulan mula sa madilim na kalangitan. Ang malamig na tubig ay mabilis na bumasa sa kanyang manipis na damit, tumagos hanggang sa kanyang nanginginig na mga buto. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas dahil sa matinding panghihina at pagkawasak ng kalooban. Wala siyang ibang magawa kundi ang mapaiyak. Hinahayaang sumama ang kanyang mainit na luha sa daloy ng walang awang ulan. Sa pagitan ng malalakas na hampas ng hangin at panlalamig, nakita niya ang pagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng mansyon. Lumabas si Talia, ang matandang kasambahay na palagi niyang kakampi sa mga panahong inaalipusta siya ni Doña Severina. Basa na rin ang mga mata ng matanda. Maingat na inilabas ang isang lumang payong at palihim na iniabot iyon sa nanginginig na mga kamay ni Talin. Isang simpleng kilos, ngunit naglalaman ng labis na pagmamahal at pag-unawa. Isang gintong sandali ng pagiging makatao sa gitna ng kalupitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Yumuko si Talia, inilapit ang bibig sa tainga ni Talin upang hindi marinig ng mga halimaw sa loob ng bahay. Ang ibinulong nito ay isang maliit na impormasyon, isang sikretong tila kumurot sa naguguluhang isipan ni Talin bago pa man tuluyang isinara ng matanda ang mataas na gate na bakal. Naiwan si Talin sa labas ng mataas na pader. Walang masilungan at walang kahit isang kusing sa bulsa. Yakap niya ang kanyang sarili habang ang patuloy na pagbuhos ng tubig mula sa langit ay pilit siyang nilulunod sa kalungkutan. Hanggang sa isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang mga ilaw nito ay tumagos sa makapal na kurtina ng ulan. Unti-unting bumaba ang madilim na bintana. Naghihintay na ibunyag kung sino ang nasa loob. Habang ang lamig ng gabi ay pilit na niyayakap ang kanyang basag na kaluluwa. Ang malamig na ambon ay patuloy na humahampas sa nanginginig na katawan ni Talin habang nakatitig siya sa itim na sasakyang huminto sa kanyang harapan. Mula sa pagbaba ng madilim na bintana, bumukas ang pinto at iniluwal nito ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Walang pag-aalinlangang lumabas si Attorney Terenzo Buenafe sa gitna ng unos, dala ang isang malapad na payong na agad niyang isinilong sa basang-basang babae. Walang mga tanong na namutawi sa kanyang mga labi. Walang panghuhusga sa kanyang maamong mga mata. Ang tanging ginawa niya ay ang ipulupot ang kanyang mainit na jacket sa panginginig na balikat ni Talin bago niya ito inalalayan papasok sa ligtas na loob ng sasakyan. Ang biyahe ay binalot ng isang payapang katahimikan na unti-unting nagpakalma sa nagwawalang sistema ni Talin. Dinala siya ni Terenzo sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment. Malayo ito sa karingalan ng mansyong itinayo niya para kay Tiberio. Ngunit ang lugar na ito ay nag-aalok ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang tunay na kaligtasan. Puno ang paligid ng mga nakasalansan na libro at amoy ng lumang papel, isang patunay ng tahimik at marangal na buhay ng lalaking nagpatuloy sa kanya. Maingat na inabot ni Terenzo ang isang malinis at makapal na tuwalya. Habang pinupunasan ni Talin ang kanyang basang buhok, nagtungo ang abogado sa kusina upang magtimpla ng mainit na kape. Sa pagbabalik nito, inilapag niya ang umuusok na tasa sa ibabaw ng maliit na mesang kahoy sa harap ng dalaga. Nanginginig ang mga daliri ni Talin nang damputin niya ang porselanang tasa. Ang init nito ay tila lumalaban sa yelong matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Pinagmasdan siya ni Terenzo mula sa kabilang panig ng mesa. Alam ng lalaki na ang kaluluwa ng dalaga ay kasing rupok ng salamin sa mga oras na yon. Sa halip na yakapin ito o hawakan ng walang pasabi, banayad na ipinatong ni Terenzo ang kanyang sariling kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa mga daliri ni Talin. Hindi niya ito hinawakan. Ngunit ang simpleng presensya ng kanyang mainit at matatag na palad ay nagpadala ng isang tahimik na mensahe na hindi na siya mag-iisang haharap sa laban. Bakit mo ako tinutulungan, Terenzo? Wala na akong maibabayad sa iyo
Wala na akong natira kahit ano. Ang basag na tinig ni Talin ay puno ng pagkaawa sa sarili habang pilit na pinipigil ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Tinitigan siya ng abogado nang may malalim na paggalang. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may pambihirang diin. Talin, hindi mo kailangang magbayad. Yung papa mo, siya ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng abogasiya. Noong mga panahong wala kaming makain at paalisin, nasana kami sa inuupahan namin. Ang papa mo ang sumalo sa amin. Utang na loob ko sa pamilya mo, ang buhay ko. At hinding-hindi ko hahayaang may mang-apak sa anak ng kaisa-isang taong naniwala sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na kumot na yumakap sa nanlalamig na diwa ni Talin. Matagal na siyang pinaramdam ni Doña Severina at Tiberio na siya ay walang halaga. Isang hamak na babaeng galing sa mahirap na pamilya at walang puwang sa mataas na lipunan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ni Terenzo, muli niyang naalala na ang kanyang pinagmulan ay puno ng kabutihan at dangal. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi ng pagluha at paghihinagpis, nakaramdam siya ng kakarampot na pag-asa na muling bumangon mula sa kanyang pagkakadapa. Mula sa bulsa ng kanyang basang pantalon, inilabas ni Talin ang lukot na kopya ng dokumentong inihagis sa kanya ni Doña Severina bago siya tuluyang pinalayas. Maingat itong inabot ni Terenzo. Dinala ng lalaki ang basang papel sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp. Kumunot ang noo ng abogado habang masusing pinag-aaralan ang bawat detalye, bawat letra, at bawat selyo na naroon. Unti-unting nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Mula sa pag-aalala ay napalitan ito ng isang matalim na pagkaunawa. Tumingin si Terenzo kay Talin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang nag-aapoy na determinasyon sa gitna ng katahimikan ng gabi. Talin, hindi sa kanya ang bahay. May nilabag silang batas. Ang naiwang pagdududa sa mga mata ni Terenzo ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Talin kahit na pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata upang makatulog. Sa kabilang banda, malayo sa payapang katahimikan ng maliit na apartment ng abogado, ang Canbe Tu Hua Hong ay nilalamon na ng isang lason na dahan-dahang sisira sa pundasyon nito. Puno ang malawak na sala ng nagkikislapang mga ilaw at matatamis ng ngiti ng mga piling panauhin. Isang pagdiriwang na sadyang inihanda ni Doña Severina upang opisyal na ipakilala si Tricel sa kanyang mga amigas sa mataas na lipunan. Suot ng matanda ang kanyang pinakamahal na alahas, nagmamalaki habang ipinapakilala ang bagong manugang na tila isang tropeyo na matagal na niyang inaasam. Habang abala ang biyenan sa pagpaparangya, sinimulan na ni Tricel ang paglapastangan sa mga alaala ng babaeng pinalayas nila. Nang may mapanuksong naman ngisi, inutusan niya ang ilang matipuno, ngunit walang pakialam na mga tauhan na tanggalin ang mga inukit na kabinet na kahoy sa pasilyo, ang mismong mga obra na pinagbuhusan ni Talin ng kanyang pawis, dugo, at pagmamahal sa loob ng maraming taon. Sa bawat pagtanggal ng mga tornilyo, tila ninanakaw ang kaluluwa ng bahay. Pinalitan ito ni Tricel ng mga murang na ngunit makintab na palamuti na binili lamang sa isang kilalang mall. Isang pilit na pagpapagap ng karangyaan na nagkukubli ng kawalan ng totoong panlasa. Sa isang madilim na sulok malapit sa bodega, nakatayo si Talia. Ang matandang kasambahay ay hindi napigilang mapahikbi ng tahimik habang pinapanood ang walang awang pagtambak ng mga gamit ni Talin sa maruming kwarto na pilit tinatago mula sa mga bisita. Sa bawat kasangkapang ipinapasok doon, nakikita niya ang mukha ng nag-iisang taong nagtrato sa kanya bilang isang pamilya at hindi bilang isang alipin. Lihim niyang pinunasan ang kanyang luha gamit ang dulo ng kanyang uniforme, natatakot na makita siya ni Doña Severina at palayasin din siya ng walang awa. Sa kalagitnaan ng kaguluhang dulot ng pag-aayos,
Nakahanap si Talia ng isang pagkakataon. Nang matiyak niyang abala ang lahat sa pagpapanggap sa sala, maingat niyang nilapitan ang kumpol ng mga sinirang kahoy mula sa isa sa mga tinanggal na cabinet. Kinuha niya ang isang maliit na piraso, isang bahagi na may delikadong ukit ng pangalan ni Talin na pilit binitiwan ng mga daliri nitong nasugatan dahil sa pagkayod ng kahoy. Mahigpit niyang itinago ang pirasong ito sa loob ng kanyang bulsa. Itinatangi yon bilang isang paalala na ang kabutihan ng dalaga ay hindi kailanman mabubura sa bahay na ito, gaano man ito pilit na takpan ng mga peking ginto. Habang ang lahat ay nalulunod sa pagpapanggap ng kasaganaan, umalis si Tricel sa gitna ng selebrasyon upang magtungo sa balkonahe, bit-bit ang kanyang mamahaling baso ng alak. Tumingin muna siya sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig, bago mabilis na kinuha ang kanyang telepono at may idinial na numero. Ang kanyang boses na kanina ay napakatamis habang kausap ang mga bisita ay biglang naging matalas at puno ng pagkalkula. Siguraduhin mong maililipat agad ang 5 milyong piso sa personal kong account sa Switzerland bukas na bukas. Huwag mong sabihin kay Tiberio. Isipin niyang bumagsak ang investment sa huling project dahil sa market, tulad ng plano natin. Ang bawat salita niya ay bumabalot sa hangin na tila makamandag na usok, isang patunay ng walang hanggang kasakiman ng babaeng inakala ni Tiberio na siyang kukumpleto sa kanyang buhay. Tumawa si Tricel ng mahina, tila nag-i-enjoy sa kapangyarihang nagmumula sa kanyang panlilinlang. Tumingin siya sa malawak na hardin na minsang inalagaan ni Talin, pinapanood ang mga halamang unti-unting nalalanta dahil sa kawalan ng kalinga. Ngunit bago pa niya maibaba ang tawag, isang bahagyang kaluskos mula sa likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Doña Severina sa pasilyo, malayo-layo, ngunit sapat ang distansya upang maabutan ang huling bahagi ng usapan. May alak din itong hawak, ngunit ang nangiti nito ay napalitan ng isang malamig at nagdududang tingin. Sa loob ng maraming taon, naging eksperto ang matanda sa pagkilatis sa mga taong gustong pumasok sa kanilang pamilya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na baka ang ahas na ipinalit niya kay Talin ay siya ring ahas na tutuklaw sa kanila. Sino ang kausap mo, Tricel? Ang boses ni Doña Severina ay hindi na mapanghusga, kundi naghahanap ng kasagutan. Ang malamig na liwanag mula sa lampshade ni Terenzo ay tumama sa lukot na dokumento, nagbibigay ng malinaw na hugis sa mga salitang nagtulak kay Talin sa kawalan. Ipinaliwanag ng abogado sa isang boses na puno ng pag-iingat at profesionalismo kung paano ginamit ng kanyang asawa ang deed of assignment upang legal na angkinin ang kabuuan ng mansyon. Tila isang malupit na sumpa, ang pagtitig ni Talin sa sariling lagda ay humila sa kanyang gunita, pabalik sa isang madilim at malamig na yugto ng kanyang buhay. Tila dinala siya ng hangin pabalik sa loob ng isang maputlang kwarto ng ospital. Amoy gamot ang paligid at ang kanyang katawan ay nakabaon sa puting kama, nanghihina at manhid dahil sa pagkawala ng tanging anghel sa kanyang sinapupunan. Sa mga oras na yun, ang kanyang puso ay tila isang hungkag na kuwebang pinagkaitan ng liwanag. Doon lumapit si Tiberio, lumuluhod sa gilid ng kanyang kama, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ginamit ng lalaki ang kanyang kahinaan, nagmakaawa habang lumuluha at sinasabing nalulugi na ang kumpanya na kailangan nilang ilipat ang mga ari-arian upang hindi sila tuluyang bumagsak. Nangako ito na ang pirma niyang iyon ay magiging kalasag para sa kanilang kinabukasan, isang pundasyon para sa muli nilang pagbuo ng pamilya. At siya, bilang isang asawang uhaw sa kalinga at bulag sa pagmamahal, ay inialay ang kanyang pangalan nang walang anumang pag-aalinlangan. Nabalik lamang sa tahimik na apartment ni Terenzo ang diwa ni Talin nang maramdaman niya ang sunod-sunod na pagtulo ng mainit na luha sa ibabaw ng kanyang mga hita. Ang sakit ng pag-alala
Sa pagkawala ng kanyang anak ay muling sumaksak sa kanyang dibdib na ngayon ay nadoble pa dahil sa matinding pandidiri sa sarili. Ginamit ni Tiberio ang pinakamahinang sandali ng kanyang buhay bilang isang babae at isang ina upang nakawin ang huling piraso ng kanyang dangal. Ang kanyang mga balikat ay maras, na nanginig sa labis na paghihinagpis, hindi makahinga sa bigat ng panlilinlang na ginawa ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong kaluluwa. Mula sa kabilang panig ng mesa, pinagmasdan siya ni Terenzo ng may labis na pag-unawa at respeto. Hindi siya nagsalita ng mga walang kwentang pangaliw. Sa halip dumukot ang lalaki ng isang malinis at plansadong panyo mula sa kanyang bulsa. Maingat niya itong inilapit kay Talin, ngunit hindi niya pinunasan ang mga luha nito. Ipinatong niya ang panyo sa mismong tabi ng nanginginig na kamay ng dalaga. Hinayaan niyang si Talin mismo ang kumuha nito, isang tahimik na mensahe na ibinabalik niya sa babae ang kapangyarihang punasan ang sariling mga luha at harapin ang sariling laban. Kinuha ni Talin ang panyo. Ang amoy ng malinis na sabon mula rito ay nagbigay ng isang pambihirang kalmante sa kanyang nag-aapoy na isipan. Nang muli niyang ibaba ang kanyang paningin sa pekeng dokumento, may isang maliit na detalye na umagaw sa kanyang atensyon. Tinitigan niya ang kanyang lagda, ang mga kurba at linya na pamilyar sa kanya. Unti-unting napalitan ng isang matapang na kislap ang kanyang mga lumuluhang mata. Tumingala siya kay Terenzo. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa, ngunit may bahid na ng bagong silang na katapangan. Ipinaliwanag niya sa abogado na bilang isang arkitekto at taga-disenyo, mayroon siyang natatanging marka, isang napakanipis at nakatagong linya na palagi niyang isinasama sa dulo ng kanyang opisyal na pirma, isang sikretong selyo ng kanyang pagmamay-ari na hindi kailanman napansin ni Tiberio. Ang lagda sa dokumentong hawak nila ay walang ganoong marka. Isa itong peke o isang kopyang ipinilit gawin sa ibabaw ng isang blangkong papel na ipinatrace lamang sa kanya noon. Tila nabuhayan ng dugo ang mukha ni Terenzo. Isang maliit ngunit seryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Tahimik siyang nanumpa na gagamitin nila ang batas upang bawiin ang bawat patak ng luhang ninakaw kay Talin. Ngunit bago pa man nila maplano ang susunod na hakbang, ang pag-ilaw ng screen ng telepono ni Talin sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa kanilang formal na pag-uusap. Isang tawag mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Ngunit pamilyar ang nanginginig na boses na sumalubong sa kanyang pandinig pagkasagot niya nito. Ang matandang kasambahay na si Talia ay nagsasalita ng pabulong, tila nagtatago sa isang madilim na sulok at binabantayan ang bawat pagdaan ng hangin. Bawat salita nito ay nagdala ng panibagong kaba sa dibdib ni Talin, lalo na nang bitiwan nito ang isang babala na magbabago sa takbo ng kanilang laban. Ipinagbigay alam ng matanda sa tinig na puno ng matinding takot na ang pamilya ni Tiberio ay kasalukuyang naghahalongkat at may hinahanap sa loob ng matagal nang nakakandadong lumang kwarto ng yumaong ama ni Talin. Ang babala ni Talia ay nag-iwan ng matinding kaba sa dibdib ni Talin, tila isang malamig na kamay na biglang sumakal sa kanyang lalamunan. Ang lumang kwarto ng kanyang yumaong ama sa ibabang bahagi ng mansyon ay matagal nang nakakandado. Isang sagradong lugar na hindi kailanman pinakialaman ni Tiberio noon o dahil sa alikabok at kalumaan ng mga gamit. Ngayon, ang paghahalongkat ng pamilya nito doon ay nagbabadya ng isang masamang motibo. Maingat na kinuha ni Terenzo ang telepono mula sa nanginginig na mga kamay ng dalaga at kalmadong inutusan ang matandang kasambahay na huwag magpahalata at manatiling ligtas bago tuluyang nawala ang koneksyon at bumalik sa tahimik na pag-ilaw ang screen ng cellphone. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagbabantay at palihim na imbestigasyon. Ginamit ni Terenzo ang kanyang mga koneksyon sa legal na komunidad
upang silipin ang tunay na estado ng kumpanya ni Tiberio. Isang gabi, inilatag niya ang mga nakalap na dokumento sa ibabaw ng kanilang maliit na hapagkainan. Ipinakita niya kay Tallinn ang katotohanang matagal nang pinagtatakpan ng asawa nito at ni Doña Severina. Ang mga account ni Tiberio ay unti-unting nasasaid. Ang mga ari-arian ay nakasangla sa iba't ibang bangko upang takpan ang mga palpak na investment. Ang marangyang buhay na ipinagmamalaki ng kanyang biyenan at ang luho na tinatamasa ngayon ni Tricel ay pawang isang ilusyon lamang na nakatayo sa ibabaw ng naghihingalong pondo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tallinn habang pinagmamasdan ang mga numero sa papel. Ibinigay niya ang 8 niyang taon upang itayo ang pundasyon ng pamilyang iyon. Pinagkaitan ng sarili ng mga simpleng kaligayahan para lamang mapanatili ang imahe ng kanyang asawa. Ngunit sa huli, isa lamang pala itong kastilyong gawa sa buhangin na handa ng gumuho. Ang kabatiran na ito ay naging mitya upang magising ang natutulog na lakas sa kanyang pagkatao. Hindi na siya papayag na maging biktima lamang na naghihintay ng awa sa isang sulok. Nang sumunod na umaga, nagulat si Tallinn nang matagpuan niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay isang bagong set ng mga lapis sa pagguhit, mga mamahaling papel, at isang malinis na sketchpad. Tumingin siya kay Terenzo na tahimik na nagtitimpla ng kape sa kusina. Walang mahabang paliwanag ang lalaki, tanging isang simpleng pagtango na nagsasabing naniniwala ito sa kanyang kakayahan. Kinuha ni Tallinn ang lapis at sa unang pagkakataon, matapos siyang palayasin, muling dumampi ang kanyang mga kalyadong daliri sa papel. Nagsimula siyang tumanggap ng mga maliliit na freelance design projects mula sa mga lumang kliyente na nakakakilala sa kanyang tunay na talento. Ang bawat linya na kanyang iginuguhit ay hindi na para sa pangarap ni Tiberio, kundi para sa sarili niyang pagbangon. Ang pagbabalik niya sa kanyang sining ay ang unang hakbang ng kanyang tuluyang paghilom. Sa kalaliman ng gabi, habang abala si Tallinn sa pagtatapos ng isang floor plan, napansin niya ang tahimik na paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay malayang pumapasok mula sa awang ng bintana. Lumingon siya at nakita si Terenzo na nakayuko sa ibabaw ng makapal na libro ng batas. Ang mga salamin nito ay bahagyang tumabingi sa kanyang ilong habang siya ay nahimbing sa gitna ng paghahanap ng mga butas sa kaso ni Tiberio. Ang mukha ng abogado ay kakikitaan ng matinding pagod. Isang patunay ng walang sawang pag-aalay nito ng oras at lakas para lamang maipagtanggol siya. Dahan-dahang tumayo si Tallinn, maingat na iniiwasang makalikha ng anumang ingay na maaring gumising sa lalaki. Kumuha siya ng isang malambot at makapal na kumot mula sa aparador. Lumapit siya kay Terenzo at marahang ipinatong yon sa malalapad na balikat ng abogado. Sa kanyang pag-aayos ng gilid ng kumot malapit sa leeg nito, bahagyang gumalaw si Terenzo. Sa halip na magising, humilig lamang ito ng bahagya patungo sa init na nagmumula sa kamay ni Tallinn. Ang mga labi nito ay mahinang bumulong ng kanyang pangalan sa gitna ng malalim na panaginip. Isang kakaibang pagbilis ng tibok ng puso ang naramdaman ni Tallinn. Isang kilig na matagal na niyang nakalimutan. Ngunit ngayon ay nagpapainit sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Sa bisig ng lalaking ito, naramdaman niyang siya ay tunay na ligtas, inaalagaan, at pinahahalagahan. Ngunit bago pa man niya tuluyang lisanin ang tabi ni Terenzo upang bumalik sa kanyang ginagawa, isang tila kidlat na alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang lumang kwarto ng kanyang ama, ang paghahalongkat ni Doña Severina. Bigla niyang naalala ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama bago ito pumanaw, isang tagubilin tungkol sa isang lumang kahoy na kwadro ng larawan na palaging nakasabit sa dingding ng kwartong iyon. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Kung tama ang kanyang hinala sa kung ano ang itinatago ng kanyang ama sa likod ng larawang iyon,
Hindi lamang ang mansyon ang mawawala kina Tiberio, kundi ang mismong lupang kinatutayuan nito. Ang tanong na lamang na nagpapaikot sa kanyang bituka ngayon ay kung nakuha na kaya iyon ng malulupit niyang kaaway bago pa man niya ito mabawi. Ang pekeng kinang ng mansyon ay tuluyan ng nabalot ng isang makapal at nakakasakal na anino. Pumasok si Tiberio sa malawak na sala. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang taong inalisan ng dugo at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng bigat ng isang gumuho na bundok. Walang anumang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Ngunit ang marahas na pagbagsak niya ng kanyang leather na briefcase sa ibabaw ng babasaging mesa ay sapat na upang iparating ang matinding sakuna na dumating sa kanilang pamilya. Napakapit si Doña Severina sa braso ng kanyang mamahaling sofa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang pagguho ng kumpiyansa ng kanyang kaisa-isang anak. Sa isang garalgal at basag na tinig, ibinunyag ni Tiberio ang katotohanang matagal na niyang pinagtatakpan. Ang kanyang pinakamalaking investment ay naging isang malaking panlilinlang. Ang mga bangko ay sunod-sunod ng nagpapadala ng mga abiso ng paniningil at ang natitirang pondo sa kanyang kumpanya ay hindi sapat upang bayaran kahit ang kalahati ng kanilang mga utang. Ang marangyang pamumuhay na kanilang ipinagmamalaki sa buong lipunan ay isa na lamang manipis na papel na handa ng punitin ng katotohanan. Ang paghinga ng matandang donya ay naging pabugso-bugso. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na humawak sa kanyang kwintas na perlas na tila doon siya kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang himatayin sa labis na kahihiyan. Ang iniisip ni Doña Severina ay hindi ang kalagayan ng kanyang anak, kundi ang malaking kahihiyang sasapitin niya sa harap ng kanyang mga kaibigan kapag nalaman ng mga ito na sila ay lubog na sa utang. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Tracel. Suot nito ang isang mamahaling bestida at bat-bat ng mga kumikinang na brilyante ang kanyang leeg at mga tainga. Tiningnan niya ang mag-ina nang may mapanuksong kalmado. Hindi nakatakas sa paningin ni Doña Severina ang mga alahas na yon. Isang desperadong kislap ang dumaan sa mga mata ng matanda. Lumapit siya sa bagong manugang, pilit na ibinababa ang kanyang mataas na pride para sa ikaliligtas ng kanilang pangalan. Sinabi niya kay Tracel na kailangan nilang isanla ang lahat ng mga diamante at mamahaling bag nito upang makalikom ng pera at matakpan ang mga utang sa bangko bago pa man sila tuluyang tuligsaing ng mga investigador. Isang mapang-uyam na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng nakababatang babae. Ang kanyang mga mata, na dati ay nagpapanggap na puno ng pag-unawa at pagmamahal kay Tiberio, ay ngayon naglalaman na ng purong kasakiman at kalamigan. Umiling si Tracel. Bahagyang inaayos ang kanyang buhok nang walang anumang bakas ng pag-aalala. Sa isang malamig at matalas na boses, tahasan niyang tinanggihan ang utos ng biyenan. Ipinamukha niya na ang mga alahas na yon ay ibinigay sa kanya bilang regalo at wala siyang balak na isakripisyo ang kanyang sariling kinabukasan para lamang saluhin ang kapalpakan ni Tiberio sa pagnenegosyo. Ang asidong lumabas sa bibig ni Tracel ay tila sumunog sa natitirang pag-asa ni Doña Severina. Nagsimulang manginig ang buong katawan ng matanda sa matinding galit. Itinuro niya ang nakangising mukha ni Tracel. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok sa lakas ng kanyang pagpipigil. Sa unang pagkakataon, tila isang matalim na patalim ang sumaksak sa isipan ng Donya. Nakita niya ang tunay na halimaw na ipinalit niya sa babaeng kanyang pinalayas. Si Tallinn na ibinigay ang bawat sentimo at nagpakakuba upang itayo ang bahay na ito nang walang hinihinging kapalit. At si Tracel na parang isang linta na handang mang-iwan sa sandaling maubos ang dugong kanyang sinisipsip. Ngunit sadyang napakataas ng pride ng matanda upang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa halip na magsisi, ibinaling niya ang kanyang puot sa paghahanap ng ibang paraan
upang makatakas sa kahihiyan. Tinalikuran ni Trisel ang mag-ina. Malayang naglakad pabalik sa kanyang kwarto habang iniiwan si Tiberio na nakasabunot sa sariling buhok sa gitna ng sala. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, muling naalala ni Doña Severina ang nakasarang kwarto sa ibaba. Ang mga mata nito ay nanlisik sa desperasyon. Sumigaw ito ng utos sa kanyang mga natitirang tauhan na sirain ang pinto ng lumang kwarto ng ama ni Talin at kalkalin ang lahat ng naroon, umaasang may naiwang titulo ng lupa o anumang antigong kagamitan na maari nilang ibenta upang isalba ang kanilang pangalan. Sa isang madilim na pasilyo malapit sa kusina, ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Talia. Ang puso ng matandang kasambahay ay tila inuukit ng matinding kaba habang nakikita ang mga tauhan na may dalang malalaking martilyo patungo sa sagradong silid na yon. Binalot siya ng isang nakapangingilabot na takot na baka tuluyan ng makuha ng mga ganid na ito ang huling pamana ng ama ni Talin bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang dalaga na bawiin ang tanging natitira sa kanyang nakaraan. Ang tagong kapehan sa dulo ng lumang palengke ay nababalot ng pinaghalong amoy ng bagong lutong pandesal at matapang na kape, ngunit walang kakayahang pakalmahin ng mga pamilyar na amoy na ito ang matinding pagkabalisa na namumuo sa dibdib ni Talin. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok kasama si Terenzo, parehong naghihintay sa taong nag-iisang tulay nila pabalik sa mansyong minsang naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Mula sa labas ng maalikabok na salamin, nakita nila ang mabilis at panakaw na paglakad ni Talia. Ang matandang kasambahay ay laging lumilingon sa kanyang likuran. Tila isang puganteng takot na takot mahuli ng mga bantay bago tuluyang pumasok at naupo sa kanilang harapan nang may panginginig sa buong katawan. Bago pa man makapagtanong si Talin, nagsimula ng magsalita ang matanda. Ang boses nito ay isang garalgal na bulong na nagdadala ng masasamang balita. Ikinuwento ni Talia kung paano nawalan ng kontrol si Doña Severina dahil sa pagbagsak ng kumpanya ni Tiberio. Inilarawan niya ang walang awang pag-utos ng Doña sa mga tauhan nito na sirain ang pinto ng sagradong kwarto ng yumaong ama ni Talin. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila isang malupit na kamay na pilit pinipiga ang puso ng dalaga. Hindi lamang nila ninakaw ang kanyang kinabukasan, ngayon ay pati ang tahimik na alaala ng kanyang ama ay lapastangan nilang binaboy upang maghanap ng anumang bagay na maaari nilang ibenta. Ma'am Talin, itinapon na po ng senyora ang lahat ng gamit ng papa niyo sa bodega, kasama ng mga lumang aparador na ipinasira ni Ma'am Trisel. Ang pagpapatuloy ni Talia habang pinipigilan ang pagtulo ng sarili nitong luha. Pati po yung malaking kwadro ng larawan ng papa niyo na may makapal na kahoy, ipinasama niya. Sabi niya, pamparami lang daw ng alikabok at walang kwentang basura. Tila nawalan ng hangin ang baga ni Talin. Ang salitang basura ay umikot sa kanyang isipan, nag-iwan ng isang malalim at mahapding sugat. Ang kwadrong iyon ang pinakamahalagang pamana ng kanyang ama. Hindi dahil sa ganda ng pagkakaguhit, kundi dahil sa sikretong matagal nang nakatanim sa likuran nito. Ang orihinal na titulo ng lupang kinatutayuan ng buong mansyon. Ang panlalamig ay mabilis na gumapang mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang lalamunan. Kung tuluyang masisira o maitatapon ang larawang iyon, mawawala na ang nag-iisang ebidensya na magbabalik ng hustisya para sa kanya. Napansin ni Terenzo ang pamumutla at ang marahas na panginginig ng mga balikat ni Talin. Walang pag-aalinlangang iniabot ng abogado ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at banayad na binalot ang nanginginig na mga daliri ng dalaga. Ang init ng palad ni Terenzo ay nagpadala ng isang tahimik ngunit matibay na lakas sa sistema ni Talin. Sa pamamagitan ng simpleng hawak na yon, ipinaramdam ng lalaki na hindi siya mag-iisang haharap sa panibagong unos na ito. Huminga ng malalim si Terenzo.
Ibinaling ang kanyang matalas na paningin kay Talia at tinanong kung ano ang susunod na plano ng pamilya sa mga itinambak na gamit. Bukas po ng umaga, sir, ang mabilis na sagot ng matandang kasambahay. Darating na po ang mga magbabasura para hakutin ang lahat. Gusto na pong ipalinis ni Doña Severina ang bodega para malagyan ng mga bagong gamit dahil nagrereklamo na si Ma'am Tricel. Sa sikip ng bahay, wala na po tayong oras. Bumigat ang atmosfera sa loob ng maliit na kapehan. Kailangan nilang makuha ang kwadro bago pa man sumikat ang araw at dumating ang mga hahakot nito. Kalmadong inisa-isa ni Terenzo ang mga hakbang. Tinatanong si Talia tungkol sa schedule ng mga tao sa mansyon. Ibinunyag ng matanda na kinabukasan ng umaga. Mismong sina Tiberio at Doña Severina ay kailangang pumunta sa isang mahahalagang pulong kasama ang mga manager ng bangko upang magmakaawang bigyan sila ng palugit sa kanilang mga pautang. Si Tricel naman ay siguradong pupunta sa kanyang paboritong spa salon upang magpanggap na walang problema sa buhay. Iyon ang nag-iisang pagkakataon upang makapasok sila nang walang nakakakita. Bumaling si Terenzo kay Talin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding pag-aalala na pilit na itinatago sa likod ng kanyang propesyonal na anyo. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humagod sa likod ng palad ng dalaga. Talin, kailangan nating pasukin ang bahay na yon bukas. Pero tatanungin kita ngayon, kaya mo bang bumalik sa lugar na nagbigay sa iyo ng napakaraming sakit? Tinitigan ni Talin ang lalaking nasa kanyang harapan, ang taong nagbigay sa kanya ng panibagong silungan at walang sawang nagtatanggol sa kanyang pagkatao. Ibinalik niya ang kanyang paningin sa basong may lamang kape. Ang madilim na likido ay tila nagpapakita ng refleksyon ng kanyang dating sarili. Isang asawang sunod-sunuran at mahina. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha, wala na ang babaeng iyon. Ang kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matapang na apoy. Tumango siya ng mariin. Ang kanyang desisyon ay buo na. Subalit sa likod ng tapang na ito, isang lihim na katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Handa na ba talaga ang kanyang pusong harapin muli ang mga anino ng pagtataksil na naghihintay sa loob ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan? Ang malamig na sinag ng araw sa umaga ay tumagos sa malapad na salamin ng itim na sasakyan ni Terenzo. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang matinding panlalamig na gumagapang sa buong katawan ni Talin. Nakaparada sila sa isang madilim na eskinita na nakatanaw sa mataas na bakal na gate ng mansyon. Hinihintay nila ang hudyat mula kay Talia, isang simpleng pagwawalis ng bakuran na nangangahulugang ligtas na ang daan at nakaalis na ang lahat ng kaaway. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Talin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang sa wakas, ay makita nila ang matandang kasambahay na may dalang walis tingting. Agad silang kumilos. Pumasok sila sa maliit na pintuan sa gilid ng gate na maingat na iniwang nakabukas ni Talia. Sa kanyang muling pagtapak sa bakuran na dati ay siya mismo ang nagtanim ng mga rosas, isang alon ng mapapait na alaala ang marahas na humampas sa kanyang isipan. Ang amoy ng damo ay nagpapaalala sa kanya ng mga umagang kasama niya si Tiberio. Habang nagkakape, ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan na ngayon ay naging mga durog na piraso ng baso na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Terenzo ang bahagyang pag-atras at panginginig ni Talin. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip, lumakad siya sa unahan. Ang kanyang matatag na likod ay nagsilbing kalasag na pumoprotekta sa dalaga mula sa mga anino ng nakaraan. Iginaya sila ni Talia patungo sa bodega sa likod bahay. Ang bodega na ito, na dati ay maayos na pinaglalagyan ng mga kagamitan sa paghahardin, ay isa na ngayong sementeryo ng mga nasirang pangarap ni Talin. Ang mga aparador na siya mismo ang nag-ukit ay nakatambak na parang mga basurang walang halaga.
Ang mga lumang gamit ng kanyang ama ay nakakalat sa sahig, binaboy at pinaghalo-halo na tila mga dumi na kailangang walisin. Habang hinahanap ng kanilang mga mata ang malaking kwadro ng larawan, isang mahinang ingay ang narinig ni Talin mula sa labas. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Mabilis na sumilip si Talia sa maliit na bintana ng bodega. Si Tricel, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ay bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. May daladalang malalaking paper bag mula sa isang mamahaling butik. "Dito po kayo, ma'am, sir," yang nanginginig na bulong ni Talia. "Dali." Inakay sila ng matandang kasambahay papasok sa isang madilim at masikip na pasilyo na nagdurugtong sa bodega at sa kusina ng mansyon. Sa kanilang pagmamadali, hindi sinasadyang nasagi ni Talin ang isang lumang lata na nakapatong sa isang kahon. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang matinis na kalansing na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong bahay. Mula sa sala, narinig nila ang paghinto sa paglalakad ni Tricel at ang pagtatanong nito kung sino ang naroon. Bago pa man makasigaw si Talin sa matinding kaba, hinila siya ni Terenzo sa isang maliit na espasyo sa ilalim ng hagdanan. Isang madilim na sulok na natatakpan ng mga lumang kurtina. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit na magkadikit sa sikip ng lugar. Ang dibdib ni Talin ay marahas na bumababa at tumataas dahil sa mabilis na paghinga. Ang mainit na hininga ni Terenzo ay dumadampi sa kanyang sentido habang ang matitipuno nitong braso ay nakapalibot sa kanyang baywang. Hindi bilang isang akap ng pagnanasa, kundi bilang isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan. Ramdam ni Talin ang malakas na pintig ng puso ng lalaki sa kanyang likuran. Isang ritmong mas mabilis kaysa normal na nagpapatunay na kahit ang kalmadong abogado ay nakakaramdam din ng tensyon. Sa gitna ng dilim at ng panganib, ipinikit ni Talin ang kanyang mga mata. Sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa bisig ng lalaking ito, sa gitna mismo ng pugad ng mga demonyo, naramdaman niyang walang sino man ang makakapanakit sa kanya. Ang yabag ng mga mamahaling takong ni Tricel ay papalapit ng papalapit sa kanilang pinagtataguan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga dibdib. Ngunit bago pa man nito tuluyang mahawi ang kurtina, isang boses mula sa kusina ang bumasag sa tensyon, si Talia. Nagsalita ang matandang kasambahay na isang pusa lamang ang nakabasag ng lata. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik na tila walang katapusan, narinig na lamang nila ang muling paglayo ng mga hakbang ni Tricel paakyat sa ikalawang palapag. Nanatili silang magkayakap sa dilim, hinihintay na tuluyang mawala ang anumang panganib. Nang sa wakas ay makahinga na sila ng maluwag. Dahan-dahang inalis ni Terenzo ang kanyang mga braso mula sa pagkakapulupot kay Talin. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang bitawan, ang kamay ng lalaki ay marahang dumampi sa pisngi ng dalaga. Pinupunasan ng isang butil ng pawis na namuo doon dahil sa matinding kaba. Isang simpleng haplos na nag-iwan ng isang nag-aapoy na bakas sa balat ni Talin at isang katanungang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng labang ito, para sa hustisya, handa na ba siyang ipaglaban din ang karapatan ng kanyang pusong muling magmahal? Nang tuluyan ng umakyat si Tricel at narinig na lamang nila ang pagsara ng pinto ng master bedroom, nagkatinginan sina Talin at Terenzo sa dilim. Isang mabilis na pagtango mula kay Talia ang hudyat na ligtas nang bumalik sa bodega. Nagmamadali silang lumabas mula sa ilalim ng hagdanan. Ang bawat paggalaw ay puno ng pag-iingat. Muling bumigat ang dibdib ni Talin nang makita ang kalat na sumalubong sa kanila. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok. Nilalabanan ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan habang pinipilit na huwag pansinin ang mga sirang kasangkapan na dati ay buong pagmamahal niyang binuo. Ayon!
Ang halos walang tunog na bulong ni Terenzo, nakaturo ang abogado sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang karton at sirang upuan. Doon nakatayo ang malaking kwadro ng larawan, bahagyang nakatagilid at nababalot na ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Ang mukha ng kanyang ama sa lumang pintura ay tila malungkot na nakatingin sa kanya, isang tahimik na saksi sa lahat ng panlalapastangan na ginawa sa kanyang kaisa-isang anak. Magkasama nilang binuhat ang mabigat na kwadro. Ang bawat hakbang pabalik sa maliit na pintuan ng gate ay tila 1 milya ang layo. Ang bawat yabag ay kasing bigat ng tingga. Habang papalapit na sila sa kaligtasan, narinig nila ang muling pagbukas ng pinto sa itaas. Dali-dali silang nagtago sa likod ng malalaking paso ng halaman na dati ay puno ng mga bulaklak ngunit ngayon ay tuyot na. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nila si Tricel na may kausap sa telepono sa balkonahe. Ang boses nito ay puno ng pagkainip. Pagkatapos ng ilang sandaling tila walang katapusan, tuluyan na itong pumasok muli sa loob. Mabilis silang lumabas ng gate, ang mabigat na hininga ng kaluwagan ay sabay na kumawala sa kanilang mga dibdib nang makasakay na sila sa sasakyan at mabilis na pinaandar palayo ni Terenzo. Ang biyahe pabalik sa apartment ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Nang makarating sila, maingat nilang inilapag ang malaking kwadro sa gitna ng maliit na sala. Ang mukha ni Tallinn ay basang-basa na ng pinaghalong pawis at luha. Pinunasan niya ang maalikabok na salamin, hinahaplos ang mukha ng kanyang ama na tila humihingi ng tawad sa matagal na pagkakapabaya. Kumuha si Terenzo ng isang maliit na kutsilyo mula sa kusina. Sa pahintulot ng nanginginig na pagtango ni Tallinn, maingat na sinimulan ng abogado na tanggalin ang mga lumang pako na nakakabit sa likuran ng makapal na kahoy na frame, habang dahan-dahan niyang iniaangat ang matigas na karton na nagsisilbing takip, isang nakatiklop na papel na naninilaw na dahil sa katagalan ang unti-unting lumitaw. Hindi ito isang simpleng dokumento. Ito ay isang masusing ginawang architectural map ng buong lupain na may kalakip na orihinal na titulo na nakapangalan pa sa yumaong ama ni Tallinn, si Ginoong Ricardo Virimonta. Tinitigan ni Terenzo ang mga petsa na nakasulat sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding konsentrasyon. Sunod niyang inilabas ang kopya ng deed of transfer na hawak ni Tiberio, ang dokumentong nagpapatunay na isinali ng ama ni Tallinn ang pagmamay-ari ng lupa sa kanyang manugang bago ito pumanaw. Inilatag niya ang 2 dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang isang katotohanang nakakagimbal ay malinaw na lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Isang katotohanang sisira sa lahat ng kasinungalingan ni Tiberio. Tallinn! Ang mariing wika ni Terenzo. Ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng isang matagal nang itinagong krimen. Ito ang patunay na kailangan natin. Ang petsa sa pekeng deed of transfer na hawak ni Tiberio ay 2 linggo matapos ang eksaktong petsa ng pagkamatay ng ama ni Tallinn na nakasaad sa death certificate. Ang dokumentong ginamit ni Tiberio upang angkinin ang lupang pundasyon ng buong mansyon ay isang malinaw na pamimeke, isang kasalanang may katapat na mabigat na parusa sa ilalim ng batas. Ang buong mansyon, ang bawat pako at sementong inilagay doon ay nakatayo sa isang nakaw na lupain. Hindi lamang ang bahay ang pag-aari ni Tallinn, kundi ang mismong lupang kinatitirikan nito. Ang paghinga ni Tallinn ay tila huminto. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa muling pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng matinding galit at pananabik para sa hustisya. Ang lahat ng kanyang pagdurusa, ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ay babawiin niya ng may tubo. Ang kastilyong itinayo niya para sa lalaking umapi sa kanya ay guguho, at siya mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak nito. Ang mansyong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging isang mabigat na tanikala
sa leeg ni Tiberio. Ang mga bangko ay walang awang humahabol sa kanya at ang mga investor na dati ay pumupuri sa kanyang galing ay isa-isa nang nagbabantang magsampa ng kaso. Sa gitna ng desperasyon, isang huling plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang planong tuluyan nang mag-aalis sa lahat ng bakas ng kanyang pagkakamali. Inanunsyo niya na isusubasta ang buong mansyon. Sa pamamagitan ng pagbebenta nito, umaasa siyang mababayaran niya ang kanyang mga utang at makapagsimula muli sa ibang lugar. Malayo sa mga matang mapanghusga ng lipunan, nang marinig ni Trisel ang balitang ito mula sa nag-aalalang boses ni Doña Severina, isang malamig na kaba ang mabilis na gumapang sa kanyang sistema. Alam niyang sa sandaling mawala ang mansyon, mawawala na rin ang kanyang pinagkukunan ng karangyaan. Hindi na niya hinintay na tuluyang gumuho ang barko. Sa kalaliman ng gabi, habang abala ang mag-ina sa pag-iisip kung paano makakalusot sa kanilang mga problema, palihim niyang inilagay ang lahat ng natitirang alahas at mamahaling gamit sa isang malaking maleta. Ang babaeng nangakong sasamahan si Tiberio sa hirap at ginhawa ay naghahanda ng tumakas na parang isang magnanakaw sa dilim. Sa maliit na apartment ni Terenzo, ang hangin ay puno ng determinasyon at pag-asa. Ang orihinal na titulo ng lupa ay nakalagay na sa isang ligtas na lalagyan. Ang mga kopya ng pekeng dokumento ni Tiberio ay naisumite na sa korte. Ang tanging hinihintay na lamang nila ay ang tamang sandali upang ihain ang injunction order, isang legal na utos na magpapatigil sa anumang transaksyon na may kinalaman sa ari-arian. Nakatayo si Tallinn sa harap ng salamin. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang babaeng may malulungkot na mga mata at hukot na balikat na pinalayas sa gitna ng ulan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagbibigay diin sa kanyang matatag na panga. Ang kanyang damit ay simple lamang ngunit malinis, isang testamento ng dangal na muli niyang natagpuan sa gitna ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng luha, kundi ng isang nag-aapoy na tapang na handang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Lumapit si Terenzo sa kanyang likuran. Ang kanilang mga paningin ay nagtama sa refleksyon ng salamin. Ang mga mata ng abogado ay naglalaman ng malalim na pag-aalala at paghanga. Mahigpit niyang tinitigan si Tallinn at sa isang boses na puno ng respeto, tinanong niya kung tunay na ba siyang handang harapin ang mga taong minsang dumurog sa kanyang pagkatao. Tumango si Tallinn nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang paghilom ng kanyang puso ay hindi magiging kumpleto kung hindi niya haharapin ang mismong mga taong sumugat dito. Ang pagbawi niya sa mansyon ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ama at para sa lahat ng mga babaeng inabuso at inalisan ng karapatan. Bago sila tuluyang umalis patungo sa Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang subasta, isang hibla ng buhok ang nalaglag sa mukha ni Tallinn. Marahang itinaas ni Terenzo ang kanyang kamay at sa isang napakadelikadong kilos, maingat niyang inayos ang buhok nito pabalik sa likod ng kanyang tainga. Ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente sa buong katawan ni Tallinn. Isang simpleng haplos lamang iyon, ngunit nagbigay ito sa kanya ng lakas ng 1,000 sundalo na handang sumabak sa pinakamabigat na digmaan. Ang bulwagan ng hotel ay puno ng mga mayayamang tao. Lahat ay sabik na makuha ang mansyong naging simbolo ng tagumpay ni Tiberio Salceda sa murang halaga. Sa entablado, itinaas na ng auctioneer ang kanyang maliit na martilyo, handa nang ipukpok ito sa kahoy na magiging hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng panibagong pag-aari. Ang pawis ay namuo sa noo ni Tiberio habang pinagmamasdan niya ang mga numerong mabilis na tumataas. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak ang martilyo, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa pagbukas ng malalaking pinto sa likuran ng bulwagan. Ang lahat ng mga mata ay napalingon sa pinagmulan ng biglaang pagkaantala.
At doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, nakatayo si Talindra Viramonta, ang babaeng kanilang inakala na tuluyan nang nawala sa dilim. Ang sabay na pagtulak sa mabibigat na pintuang gawa sa purong kahoy ng marangyang bulwagan ay sapat na upang patigilin ang anumang transaksyong nagaganap sa loob. Ang mga matang kanina ay nakatutok sa kumikinang na larawan ng mansyon sa malaking screen ay sabay-sabay na napalingon sa pasukan. Ang braso ng auctioneer na handa na sanang ibagsak ang martilyo ng hatol ay nanigas sa ere. Mula sa pinanggagalingan ng liwanag sa labas, naglakad papasok si Talindra. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, umiiyak at nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Bawat hakbang niya sa makapal na pulang karpet ay may dalang bigat ng isang reynang bumalik upang bawiin ang kanyang ninakaw na kaharian. Sa kanyang tabi, tila isang hindi matitibag na haligi si Terenzo. Ang mga mata nito ay nagbabantay at handang harangin ang anumang banta na susubok muling saktan ang dalaga. Sa unang hanay ng mga upuan, tila inalisan ng dugo ang buong mukha ni Tiberio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan ng asawang inakala niyang tuluyan na niyang nadurog at naibaon sa limot. Sa kanyang tabi, si Doña Severina ay halos mapatayo. Ang mga daliri ng matanda ay marahas na kumapit sa braso ng Silya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga amigas sa mataas na lipunan ay nagsimulang magpalitan ng mga nagtatanong na tingin. Isang senyales na ang perpektong imahe na matagal niyang inalagaan ay unti-unti nang nababasag sa mismong harapan niya. Huminto si Talin sa gitna ng bulwagan, eksaktong nakaharap sa entablado at sa mga taong umapi sa kanya. Ang kanyang tinig ay hindi sumigaw, ngunit ang kalamigan at diin nito ay sapat upang maghatid ng kilabot sa buong kwarto. Itigil niyo ang subastang ito, ang matapang niyang pahayag. Ang kanyang paningin ay direktang nakatutok sa kaluluwa ng kanyang asawa. Hindi ninyo maaaring ibenta ang isang ari-ariang kailanman ay hindi naging inyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa pride ni Doña Severina. Pilit na tumayo ang matanda. Inaayos ang kanyang mamahaling balabal upang itago ang nagwawalang kaba sa kanyang dibdib. Sa isang desperadong hakbang upang isalba ang kanilang pangalan, sa harap ng kanyang mga kaibigan, itinuro niya si Talin. Nabaliw na yata ang babaeng ito. Isang malaking kahihiyan. Palabasin niyo ang hampas lupang yan. Wala siyang karapatang manggulo sa negosyo ng pamilya namin. Ngunit sa kabila ng matapang na pananalita ng biyenan, hindi nakaligtas sa paningin ni Talin ang isang maliit ngunit malinaw na detalye. Ang panga ni Doña Severina ay walang kontrol na nanginginig. Upang pagtakpan ang matinding takot at ang papalapit na kahihiyan, binuksan ng matanda ang kanyang mamahaling pamaypay na gawa sa puntas at marahas. Napinaypayan ang sariling mukha. Isa itong gintong sandali ng tagumpay para kay Talin, ang makita ang babaeng laging nagpapaliit sa kanya, na ngayon ay nanginginig sa takot na mahubaran ng maskara. Kalmadong humakbang si Terenzo paharap. Mula sa kanyang itim na briefcase, inilabas niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento mula sa korte. Maingat niya itong inilapag sa mismong ibabaw ng podium ng auctioneer. Ipinaliwanag ng abogado sa isang boses na kasing talas ng batas na ang titulo ng lupang ipinagmamalaki ni Tiberio ay isang pekeng dokumento na binuo matapos pumanaw ang tunay na may-ari. Ipinakita niya ang orihinal na titulo na nakapangalan kay Ricardo Viramonta, ang ama ni Talin. Ang injunction order ay may pirma ng huwes. Nag-utos na itigil ang anumang bentahan at binubuksan ang kasong estafa at pamimeke laban kay Tiberio Salceda. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay napalitan ng isang mapanuring tensyon. Ang mga matatandang ginang na kanina ay nakikipagnitian kay Doña Severina ay unti-unting lumayo
Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding pandidiri sa natuklasang panlilinlang. Ang pinakamalaking parusa para sa isang babaeng nabubuhay sa atensyon ng lipunan ay ang pagbawi nito. At ngayon, nararamdaman ni Doña Severina ang unti-unting pagtalikod ng mundong kanyang sinasamba. Sinubukan ni Tiberio na magsalita. Sinubukan niyang maghanap ng palusot upang isalba ang kanyang sarili mula sa tiyak na pagkakakulong, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay naghahanap sa babaeng ipinalit niya kay Talin. Hinanap niya ang mukha ni Tricel sa karamihan, umaasang makakita ng suporta o kahit man lang isang kaunting pag-unawa. Ngunit wala. Ang upuang nakalaan para sa babaeng inakala niyang kanyang magiging reyna ay malamig at bakante. Nagsimulang umikot ang kanyang bituka sa isang masamang pangitain. Sa gitna ng kanyang pagkataranta at ng nagbabadyang pagguho ng kanyang mundo, ang pag-ilaw ng screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay nagdala ng huling pako sa kanyang kabaong. Ito ay isang tawag mula sa kanyang bank manager. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at profesional, ngunit ang balitang dala nito ay kasing lupit ng isang hatol na kamatayan. Ipinagbigay alam nito na ang natitirang pondo sa kanyang personal at kumpanyang account, ang huling hibla ng salapi na dapat sana ay gagamitin niya upang makatakas, ay tuluyan ng naubos. Isang malaking halaga ang inilipat kaninang umaga lamang patungo sa isang offshore account sa Switzerland, at ang transaksyon ay isinagawa gamit ang isang espesyal na kapangyarihan na siya mismo ang nagbigay kay Tricel noong mga panahong sila ay nalulunod pa sa pag-ibig at kasinungalingan. Iniwan siya, nilimas siya, at ngayon naiwan siyang mag-isang haharap sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang balitang dala ng telepono ay ang huling dagok na tuluyang nagpaguho sa natitirang hibla ng pagkatao ni Tiberio. Tila isang sirang plaka, ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na tumitingin sa kanyang cellphone, sa bakanting upuan ni Tricel, at sa malamig na mukha ni Talin na nakatayo sa kanyang harapan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtataksil, ay bumalik upang singilin siya sa iisang gabi lamang. Sa sobrang bigat ng katotohanan, ang kanyang galit ay naghahanap ng mapagbubuntunan, at sa harap ng maraming tao, ibinaling niya ang lahat ng sisi sa nag-iisang babaeng palagi niyang sinisisi sa lahat ng kanyang kamalian, ang kanyang sariling ina. Sumabog ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina. Sinumbatan ni Tiberio si Doña Severina. Sinisisi ang matanda sa pagtulak sa kanya na iwan si Talin para sa isang babaeng ahas. Ikaw ang may kasalanan nito, Mama. Ikaw ang laging nagsasabi na hindi bagay sa akin si Talin, na kailangan ko ng babaeng may class. Ayan, nakuha mo na ang gusto mo. Nilimas niya ako. Ang bawat salita ni Tiberio ay isang matalim na punyal na sumasaksak sa dibdib ng matandang Donya. Sa harap ng kanyang mga amigas na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pandidiri, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Ang pinakamalaking parusa para kay Doña Severina ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng kanyang mukha sa lipunang kanyang sinasamba. Ang kahihiyan o hiya ay isang lason na mas masakit pa kaysa kamatayan. Habang ang mag-ina ay nagpapatuloy sa kanilang maruming pagtatalo, dahan-dahang lumapit si Talin. Sa pagkakataong ito, hindi na upang makisali sa gulo. Lumapit siya upang tuluyan ng isara ang madilim na kabanatang ito ng kanyang buhay. Tumingin siya sa mga mata ni Tiberio. Ang lalaking minsang nagpatibok ng kanyang puso ay isa na lamang duwag na anino ng kanyang dating sarili. Hindi si Tricel o ang mama mo ang may kasalanan, Tiberio. Ikaw, ang mahinahon ngunit matatag na wika ni Talin. Ikaw ang pumili na maging sakim. Ikaw ang gumamit sa pagmamahal ko para sa sarili mong kapakanan. At ikaw ang pumili na itapon ako nung mga panahong pinakakailangan kita.
Ibinunyag niya ang lahat ng panlilinlang na ginawa sa kanya, mula sa pamimeke, sa titulo ng lupa ng kanyang ama, hanggang sa walang awang pagpapapirma sa kanya habang siya ay nakaratay sa ospital, nagluluksa sa pagkawala ng kanilang anak. Ang mga detalye ng kanyang kwento ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng kalupitan, isang larawang nagpabago sa tingin ng lahat ng naroroon. Ang mga amigas ni Doña Severina ay isa-isa nang tumayo, marahang lumalayo sa mag-ina na tila mga may sakit na nakakahawa. Iniiwan ang mga ito sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Sa huling desperadong hakbang, lumuhod si Tiberio sa paanan ni Talin. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit hindi na ito makahulugan. Ginamit niya ang kanyang pinakamatandang sandata, ang pagpapanggap. Talin, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Please, bumalik ka na sa akin. Na-brainwash lang ako ni Tricel. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Talin ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Tiningnan niya ito mula sa magulo nitong buhok hanggang sa mamahalin nitong sapatos na ngayon ay nababalot na ng alikabok ng pagkatalo. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na rin siyang naramdamang pagmamahal. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakaawang-awa para sa isang kaluluwang naligaw dahil sa sarili nitong kasakiman. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang magsalita. Sa isang huling pagkakataon, tiningnan niya ang mga mata ni Tiberio bago marang tumalikod. Ang kanyang pagtalikod ay ang pinakamatibay na sagot. Isang sagot na nagsasabing tapos na, wala nang babalikan, at wala nang dapat pang patawarin dahil para sa kanya, ang lalaking iyon ay matagal nang namatay sa kanyang puso. Habang naglalakad na sila ni Terenzo palabas ng bulwagan, iniiwan ang gulo at ang kahihiyang nilikha ng pamilyang Salceda, ang pag-ilaw ng mga pulang ilaw mula sa labas ng hotel ay nagpahinto sa lahat. Mula sa mga sasakyang huminto sa harapan, bumaba ang mga pulis na may dalang warrant of arrest. Hindi ito para sa kasong isinampa ni Talin. Ito ay para sa patong-patong na kaso ng estafa na isinampa ng mga investor na niloko ni Tiberio. Ang batas ng karma ay mas mabilis kumilos kaysa batas ng tao. Bago pa man siya makatakas, sisingilin na siya ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang mga kumikinang na ilaw ng bulwagan ay napalitan ng paulit-ulit na pag-ikot ng mga pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Isang malamig na piraso ng metal ang ikinabit sa mga pulsuhan ni Tiberio. Ang lalaking minsang hari ng kanyang mundo ay isa na lamang ordinaryong kriminal na walang magawang isinisiksik sa likod ng mobile patrol. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tanging ang blangkong pagtitig sa kawalan. Sa kanyang tabi, ang paghagulgol ni Doña Severina ay tila isang desperadong awit na walang sino mang gustong pakinggan. Ang kanyang mga amigas ay isa-isa nang nag-alisan, iniiwasan ng anumang koneksyon sa nabahiran na nilang pangalan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig na sahig ng hotel, yakap ang sariling kahihiyan, isang reynang inalisan ng korona at kaharian, malayo sa kaguluhan ng hotel, sa malamig at abalang paliparan, pilit na isinisiksik ni Tricel ang kanyang sarili sa mahabang pila ng mga pasaherong naghihintay makalabas ng bansa. Suot niya ang isang malaking itim na salamin at isang sombrero upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa bawat paggalaw ng mga unipormadong gwardiya, nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang sa wakas, ay siya na ang haharap sa immigration officer. Inabot niya ang kanyang pasaporte nang may panginginig sa kamay. Ngunit bago pa man matataka ng kanyang dokumento, dalawang unipormadong awtoridad ang marahang dumampi sa kanyang balikat. Isang hold departure order ang inilabas laban sa kanya. Ang mga ninakaw niyang pera ay matagal nang ipina-freeze ni Terenzo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. Ang inaakala niyang matamis na pagtakas ay isa lamang maikling panaginip. Ang kanyang huling destinasyon ay hindi ang karangyaan ng Switzerland,
kundi ang malamig na rehas ng kulungan. Ang lahat ng mga daga ay nahuli bago pa man sila tuluyang makalabas sa papalubog na barko. Ang itim na sasakyan ni Terenzo ay dahan-dahang huminto sa tapat ng mataas na gate ng mansyon. Tapos na ang gulo. Tapos na ang laban. Ang katahimikan ng gabi ay niyakap ang buong paligid. Mula sa loob ng sasakyan, pinagmasdan ni Talin ang bahay na sabay na naging saksi sa kanyang pinakamatatamis na pangarap at pinakamapapait na bangungot. Ang mga ilaw sa loob ay patay na. Ang dating masiglang tahanan ay isa na lamang malaki at malungkot na istruktura na nababalot ng dilim. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay tila nakakulong pa rin sa loob ng mga pader na yon. Naramdaman ni Terenzo ang bigat sa dibdib ng babaeng katabi niya. Hindi na niya kailangang magtanong. Alam niyang sa kabila ng tagumpay, may isang malalim na sugat na kailangan pang maghilom. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Talin na nakapatong sa hita nito. Binalot niya iyon ng kanyang mainit at matatag na palad. Isang simpleng paghawak na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa. Tapos na ang laban, Talin. Ligtas ka na. Ang mga salitang yon ay tila isang malambot na unan na sumalo sa kanyang pagod na kaluluwa. Tumingin siya sa mga mata ni Terenzo. Ang mga matang kailanman ay hindi siya hinusgahan. Ang mga matang palaging nakakakita ng kanyang tunay na halaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay at matamis na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Bumaba sila ng sasakyan at sabay na naglakad patungo sa malaking pinto. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Talin ang isang luma, ngunit pamilyar na susi. Ang orihinal na susi na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago pa man niya makilala si Tiberio. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng kalayaan. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng susi sa seradura ay hindi lamang nagbukas ng isang pinto. Ito ang hudyat ng pagsasara ng isang madilim na kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong pundasyon. Isang pundasyong itatayo niya hindi na sa buhangin ng kasinungalingan, kundi sa matibay na bato ng kanyang sariling katatagan. Isang taon ang lumipas. Ang mataas na gate na bakal ng mansyon ay palagi nang nakabukas, hindi na upang ikulong ang pighati, kundi upang salubungin ang pag-asa. Ang Canbic to Huahong ay hindi na isang malamig at malungkot na tahanan. Ito na ngayon ang masiglang bagong pundasyon Livelihood and Design Center, isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihang sinubok ng mapait na karanasan. Mga babaeng tulad niya na pilit na bumabangon mula sa pagkawasak. Ang dating katahimikan ay napalitan na ng ritmikong pag-usad ng mga sinulid sa mga makinang panahi, ng mahihinang hagikhikan sa kusina, at ng amoy ng bagong barnis na kahoy mula sa maliit na furniture-making workshop sa likod bahay. Si Talia, na dati ay isang takot na kasambahay na nagtatago sa dilim, ay isa na ngayong iginagalang na head supervisor. Ang kanyang mga mata ay hindi nabasa ng luha, kundi puno ng kislap, habang tinuturuan niya ang isang batang babae kung paano maingat na ayusin ang mga hibla ng tela. Ang kanyang katapatan ay nasuklian ng isang pamilyang hindi kailanman mag-iiwan sa kanya. Mula sa balkonahe ng kanyang dating silid, pinagmasdan ni Talin ang lahat ng ito. Ang tanong na matagal bumabagabag sa kanyang isipan ay isa-isa nang nasasagot. Pinatawad na ba niya sila? Oo. Nabalitaan niyang si Tiberio ay nakakulong pa rin, habang si Doña Severina ay namumuhay mag-isa sa isang maliit na apartment, tinalikuran na ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang balitang iyon ay hindi nagdulot ng kasiyahan sa kanyang puso, kundi isang payapang pagtanggap. Pinatawad na niya sila, hindi para sa kanila, kundi para tuluyan ng mapalaya ang sarili niyang kaluluwa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang nangiti na sumilay sa kanyang mga labi ay hindi na isang pilit na pagpapanggap,
Ito ay totoo, malalim, at umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Buo na siya. Ang mga basag na piraso ng kanyang pagkatao ay muli niyang pinulot at binuo. Hindi upang ibalik ang dati, kundi upang lumikha ng isang bago at mas matatag na bersyon ng kanyang sarili. Ang pagdating ni Terenzo ay hindi na kailanman nakakagulat. Ang kanyang presensya ay naging isang pamilyar at kailangang bahagi ng kanyang bawat araw. Walang engranding mga salita. Dinala lamang ng lalaki ang kanilang paboritong hapunan mula sa isang maliit na karinderya sa bayan. Magkasama silang naupo sa balkonahe sa ilalim ng papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isinandal ni Talin ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Terenzo. Walang engranding proposal, walang mga mamahaling singsing. Ang naroon lamang ay isang tahimik na panunumpa ng pananatili, isang pangakong mas matibay pa kaysa sa anumang dokumento. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, naintindihan ni Talin ang pinakamalaking aral sa lahat. Ang tunay na tahanan ay hindi ginagawa sa semento at bato, hindi sinusukat sa lawak ng lupain o sa halaga ng mga kasangkapan. Ang tunay na tahanan ay itinayo sa pundasyon ng paggalang, pinatibay ng pagmamahal sa sarili, at pinapalibutan ng mga pader ng kapayapaang ikaw mismo ang lumikha. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng mansyong Salceda. Ngayon, ang mataas na gate na bakal na dati ay simbolo ng pagkakakulong ni Talin ay palagi nang nakabukas, hindi na upang itago ang pait, kundi upang salubungin ang liwanag ng pag-asa. Ang gusaling dati ay malamig at puno ng puot ay binigyan ni Talin ng bagong buhay bilang tahanan ng paglikha. Hindi na ito isang simpleng tirahan, kundi isang sentro kung saan ang mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso at kawalan ng katarungan ay tinuturuang muling bumuo ng kanilang sariling mga pangarap. Sa loob ng malawak na silid, ang dating katahimikan na nakakabingi ay napalitan na ng ritmikong pag-usad ng mga sinulid sa mga makinang panahi at ng mahihinang tawanan ng mga kababaihang nagbabahagi ng kanilang mga kwento ng tagumpay. Si Talia, na dati ay isang takot na kasambahay, ay isa na ngayong iginagalang na tagapamahala ng pasilidad. Ang kanyang mga mata ay hindi nabasa ng luha, kundi puno ng ningning, habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay na dati ay saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon ay naging instrumento ng paghilom. Nakatayo si Talin sa balkonahe. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malawak na hardin na muling namumukadkad ang mga rosas. Sa kanyang isipan, isa-isang sumasagi ang mga katanungang minsan ay nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Pinatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanya? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Nabalitaan niyang si Tiberio ay patuloy na nagdurusa sa loob ng rehas habang si Doña Severina ay namumuhay na mag-isa sa isang maliit na apartment. Tinalikuran ng lahat ng mga kaibigang dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ngunit para kay Talin, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Pinili niyang palayain ang kanyang puso upang magkaroon ng puwang para sa sarili niyang kaligayahan. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang asawang sunod-sunuran at walang boses. Ang kanyang mga mata ay naglalaman na ng isang uri ng katahimikan na nagmumula sa pagiging buo ng kanyang pagkatao. Hindi na siya umaasa sa pag-apruba ng ibang tao upang malaman ang kanyang halaga. Ang kapayapaang nararamdaman niya ay ang bunga ng kanyang matapang na pagtayo mula sa sarili niyang mga abo. Ang pagdating ni Terenzo ay palaging nagdadala ng isang pambihirang init sa kanyang sistema. Dumating ang abogado, hindi dala ang mga papeles ng batas, kundi ang isang simpleng bouquet
ng mga ligaw na bulaklak at ang kanyang pamilyar na ngiti na palaging nagpaparamdam kay Talin na siya ay sapat. Walang grandiosong pag-amin ng pag-ibig, walang mga pangakong nakasulat sa langit. Ang tanging naroon ay ang marahang pagdampi ng mga balikat nila habang sabay na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa bawat paghawak ni Terenzo sa kanyang kamay, nararamdaman ni Talin ang isang uri ng pagmamahal na hindi mapangangkin, kundi mapagpalaya. Isinandal ni Talin ang kanyang ulo sa balikat ni Terenzo, hinahayaang yakapin sila ng dahan-dahang pagpikit ng liwanag sa kalangitan. Doon, sa gitna ng katahimikan, nahanap niya ang pinakamahalagang aral na itinuro sa kanya ng buhay. Ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa mamahaling semento o matitibay na pader ng mansyon. Ang tunay na tahanan ay ang puwang sa loob ng iyong sarili kung saan ka malayang nakakahinga ng walang takot. Natutunan niyang ang isang babae ay maaaring mawalan ng lahat, ngunit hinding-hindi mawawala ang kanyang kakayahang muling itayo ang kanyang sariling bungkok, basta't ang pundasyon nito ay ang pagmamahal sa kanyang sariling dangal. Ang kabanata ng kanyang pighati ay tuluyan ng natapos, at sa harap ng bagong umaga, si Talin ay handa na sa isang buhay na punong-puno ng pag-ibig, hustisya, at walang hanggang paghilom.